Ibinahagi rin ni House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo na masusi nilang pag-aaralan ng Department of Finance ang ilang datos ng mga sektor na labis na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo kaugnay nito. Nirerekomenda rin ang pansamantalang suspensyon ng buwis sa langis sa loob ng 2 buwan. Si Earl Tobias para sa 13 sa tanghali. Hindi kontento si House Ways and Means Committee Chairperson Miro Kimbo sa paliwanag ng Department of Finance kaugnay ng panukalang pagbabawas ng excise tax sa langis. Ayon kasi sa DOF, mas makikinabang nila ang mayayamang Pilipino sa ganitong hakbang. Batay sa datos na ang kumikita ng 41 to 79 libong piso ay nasa top 10 ng pinakamayayaman sa bansa. Pero giit ni Kimbo, hindi mayaman ang sektor na ito, kundi middle class na umaaray din sa taas ng presyo ng langis. So yung 41, 50,000, 79,000 sa definition nila is the richest people of our society. Tanong ko sa inyo, rich ba yun? No. They're middle class. They're completely middle class. Ito yung sinasabi ko na ito yung umaaray din sa usapin ng pagtaas ng presyo ng gas. And they also deserve some help. Ayon sa DOF, umaabot sa 81% ng diesel users ang nasa nasabing income bracket at 60% ng kanilang gas consumption ay napupunta sa personal na paggamit. Pero para kay Kimbo, kulang at hindi kumpleto ang datos na yan. Hindi totoo. Why? Because part of that 61%, nandyan ang public transport expenditure, yung namamasahe, yung hindi nagpapagas. Hindi yun nabibilang. Nakahiwalay dun yung tanong, may ibinayad ka ba pagdating sa jeep? Hindi yun binibilang nila ng DOF because hindi nila alam ano ba yung jeep, diesel ba o gas? Dahil dito ay sinusulong niya ang mas masinsinang pag-aaral kasama ang DOF para ma-update ang mga datos at maipakita ang mas aktwal na epekto ng oil crisis. Anya, kapag naipresenta ito sa Pangulo, posibleng ikonsidera pa ang mas malawak na pagbabawas ng buwis sa langis. Kung naniniwala tayo na i-consider pa ito ng Pangulo, I see it firmly and sincerely that if the President sees a fuller data that the impact that it will have, that he will further consider slashing excise taxes on all oil products. Bukod dito ay nirerekomenda rin ni Kimbo ang pansamantalang suspensyon ng value-added tax sa mga oil products sa loob ng hanggang 2 buwan. Aniya, tumaas ang koleksyon ng VAT dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, kaya maaring ialay muna ito bilang agarang ginhawa sa mga consumer. Pwede bang isuspend natin for 45 days or for 2 months? For what purpose? Para magkaroon ng immediate relief? Para sa ating mga gumagamit ng gasolina na pinatunayan po namin ay hindi po pinakamayayaman at pangalawa po, ginagamit ng mga industriya, yun po yun eh. Humihingi lang po tayo ng oxygen muna, kumbaga sa pasyente. I-oxygen mo muna yan habang hinahanap natin yung pamamaraan para makahanap tayo, para ma-address natin yung sakit. Pero binigyang diin niya rin na dapat limitado sa 2 buwan ang suspensyon upang hindi maapektuhan ang koleksyon ng pamahalaan at kailangang handang-handa na rin ang mga subsidiya sa panahong ito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias, 13 sa tanghali, Congress TV.